lalabas na ho yung sinasabing freedom of information pero sa ehekutibo lang at meron hong executive order na ito yung nagsasabit nag-uutuso sa lahat ng departamento ng the department or the cabinet na yun ho na may access ho yung taong bayan para hingin ho yung mga impormasyon na kinakailangan malaman ho ni Juan de la Cruz in the interest of the Filipino people. Yun hong yung mga bagay na dapat malaman. Yung saan ho yung mga proyekto, saan ho yung mga aktibidades, saan yung mga programa ng gobyerno na kung saan popondohan para masilip ho kung ano hong ginagawa doon sa kaban ng bayan. Kasi manggagaling ho yung pera sa kaban ng bayan. Naturalmente, yun hong nakikita, ang gusto hong mangyari ni President Digong para malaman ni Juan de la Cruz kung saan yung mga proyekto kinakailangan malaman nyo na meron kayong access din sa mga impormasyon na to sa mga departamento na kung saan pinamumuna ng mga cabinet secretaries. Para nun sa ganun na ipapublish kung saan yung mga proyekto, mga sinasabing infrastrukturang gagawin or yung programa, ganun din aktibidades para malaman nyo sa tuwing merong ganyong programa, plataforma, aktibidades at sabihin natin proyekto, may perang involved yan. Dapat malaman ni Juan de la Cruz para makapagbantay agad kayo. Nang sa gayon, nalalaman ninyo para nandoon nababantayan. Yun hong marching order ho ni Digong sa pamamagitan ho ng FOI under executive lang. Pero dito ho sa Kongreso, mga putok sa buhong itong mga dilaw na ngayon ay mga pula ng abdo nila, unti-unti nagiging pula. Hindi pa nga pula pink ang dating, pink eh. At least kung pula, talagang solid na, pero pag pink, ibang usapan eh. Hindi ho ba? From yellow to pink. Alright? Yellow to pink. Bakit hindi niya lang gawing pula? As in, pulang abdo. Di ba? Pulang dugo. Hindi yung pink na dugo. Si Maria Joseph, ngayon marami pa ho dyan sa Senado. Magbantay-bantay na ho tayo. Kasi yung freedom of information, kinakailangan ipasa ho talaga. Sa pamamagitan ho, sa batas ho niyan. Pagsasabatas ho niyan. Kapag hindi, abay, niloloko tayo ng mga kongresista at mga senador na mga putok sa buho na yun kung kokontra yung mga, ewan kung tawag ko dyan, mga hinayupa ko putok sa buho. Kasi bakit kung ang presidente mismo, ganun lang kadali, executive order katapat. Yung panahon ni Pinoy, ayaw niya eh. Laging yung yagbols ni Pinoy, laging pinipit-pit ng kongreso, senado. Si Pinoy naman, yagbols ng mga senador at kongreso. Pag nagpipit-pitan sila eh. Oh, ngayon, di ba? Ganun eh. Bakit kayo nagpipit-pitan? At kayo parang kayo mismo umaaray sa inyong mga pagpipit-pit mga yagballs ninyo. Pareho lang naman kayo. Dito ho kay Digong, wala nang pitpitan. Tuloy yan! Ilabas yung FOI sa pamamagitan ng executive order. And then, ngayon, kung kayo mga nasa Senado, kung meron pa kayong hiyang natitira sa mga kapalmukha nyo, ng iba sa inyo, alam ko naman kapalmukha ang tawag ko sa inyo kasi nagbago lang kayo ng kulay eh. Wala na kayong dilaw, pink na kayo, ayaw nyo maging pula eh. Okay? You can understand? Kayo rin yung mga kumukontra. Kayo ngayon mga... Kayo kung humigop, grabe. Oh, hindi lang yan eh. Meron ka bang tunog ng malabanan dyan? Yung Poso Negro? Wala. Hanapin mo sa susunod ha. Meron mga ganyan sa Kongreso kung paano... Oh, vacuum cleaner, ewan. Ganyan sila kasip-sip nung araw. Eh ngayon, sumisip-sip sila kay Digong. Akala ninyo si President Digong maluloko ninyo? Kahit na si Pantaleon Alvarez, Sos Maria Joseph, kung magsuot ng pantalon niya si Pantaleon Alvarez, hindi lawlaw, tama lang. At saka may sinturon, di ka pareho noon, ewan. Yung mga kung sino nakaupo roon, ewan. Ngayon, sinasabi lang ho natin mga bossing, bantayan ho natin. Kaya yung freedom of information yan, okay na ho yan. At so, antabayanan lang ho natin sa Kongreso, ganun din ho sa Hudikatura, na dapat maipasa yan para malaman yung mga pondong hinahawakan ninyo. Tapos kayo mga senador, mga congressman senador, nahihiya kayo na kapag hindi kayo pumasok, sasabihin ninyo, no work, no pay, nahihiya kayo kasi demeaning daw, mga putok sa buho kayo. Kung meron kayong kapal, hiya, hindi na kayo pagsasabihan no work, no pay ni Toby Chanco. Kasi si Toby Chanco nagsasabi lamang, yung mga absenero dapat lang tinatanggalan ng pera. Sa inyo naman, di naman mahalaga yun. Nahihiya lang kayo kasi parang masakit sa inyo papagsabihan, no work, no pay, karabihan sa inyo, mga putok sa buho, mga, ewan natin kung hinayupak ang tawag sa inyo, absenero. Hinalal kayo ng taong bayan sa lugar, distrito ninyo, hindi para mag-absent, maging present. Ang problema, ang kakapal na mukha ninyo. Di ba? Hindi kayo pumapasok, kaya ngayon, pag sinasabing pakialaman kayo, nagiging balat sibuyas kayo. Tapos pagdating sa mga proyekto ng gobyerno, pakialamero kayo. Gusto niyo makisaw-saw lagi dahil, syempre, pag proyekto may pera.
Hindi naman kayo mabubuhay pagka-kongresista at senador kung wala kayong pondo eh. Totoo naman yan. Oh, may mga pet project kayo. Ang problema sa inyo, sinarapan na. Gusto ninyo pati kayo ng kontratista. Oh, kayo na sa kontratista ng DPWH, kayo ng kontratista ng Department of Agriculture, kayo ng kontratista kung saan may kontratista diyan sa lugar ninyo. Hindi nyo papapasukin kasi ang i-allow nyo lang, sa inyo lang, kamag-anak ninyo. Hindi ba? Yan ang racket ninyo, hindi ba? Di ba? O ngayon, sinasabi ko lang, bantayan nyo ho, mga bossing, ha? Sakaling nakaupo na ho to at malapit-lapit na the next 3 months, watch! Antabayanan nyo ho, tingnan nyo, silipin nyo mga pondo kasi baka yung mga kalusot dyan, mga ngayon ay kulay pink yung dugo from kulay yellow na hindi lang alam kung paano maging kulay pula. Siyempre, pula ngayon eh. Kaladugang pula yun, kala President Digong, hindi ba? Pink sila, alanganin pagkapula. Yellow to pink. Ayaw ko lang maging pula talaga.